Verse 4, mga igsoon, nagaingon, for you seem to gladly tolerate anyone who comes to you preaching a pseudo Jesus, not the Jesus we have preached. You have accepted a spirit and gospel that is false rather than the spirit and gospel you once embraced. How tolerant you have become of these impostors. In verse 10, mga igsoon, nagingon dire, as the reality of Christ lives within me, my glad boast of offering the gospel free of charge will not be silenced throughout the region of Achaia. Verse 13, for they are not true apostles but deceitful ministers who masquerade as the special apostles of the Anointed One. That doesn't surprise us, for even Satan transforms himself to appear as an angel of light. So it's no wonder his servants also go about pretending to be ministers of righteousness, but in the end they will be exposed and get exactly what they deserve. In verse 20, you actually allow these impostors to put you into bondage, take complete advantage of you, and rob you blind. How easily you endure those who in their arrogance destroy your dignity or even slap you in the face. Verse 23, are they servants of the Anointed One? I am beside myself when I speak this way, but I am much more of a servant than they. I have worked much harder for God, taken more beatings, and been dragged to more prisons than they. I've been flogged excessively multiple times, even to the point of death. In verse 28, and besides these painful circumstances, I have the daily pressure of my responsibility for all the churches with a deep concern weighing heavily on my heart for their welfare. And verse 30, if boasting is necessary, I will boast about examples of my weakness. Father, we praise you. We give you glory, Lord. Salamat kasi mong pulong, Ginoo. Kay mong pulong, Lord. Hallelujah, may makahata ka na mo kaligon, giya, tudlo ka na mo, Ginoo. Bisan pa rebuke and correction, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord. Hallelujah, hallelujah. Let it be, Ginoo. Hallelujah, nga among abrihan, among kasing-kasing, anak kanimo, O Dios. Holy Spirit, we welcome you. Minister to each and every one of us. Lord, convict us, Lord, kung adun na nakahugaw sa among kasing-kasing, Ginoo. Lord, himua nga among kasing-kasing nga pure, hallelujah, fertile and good soil para sa imong pulong, O Dios. Lord, I speak anointing to each and everyone that is connected with me this morning to enlarge their capacity to receive more from you, O God. Lord, I pray nga matausa nga nakakonek sa MBK, Lord God, aduna jud kay pinasahi nga buhaton silang kinabuhi, Ginoo. I praise you, I give you glory, Father. Anoint your servant with your word, with your wisdom, with your power, with your presence, Father, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah! Praise God! Congratulations, ha? Lord, we desire as your people unite, that one day we will wake up seeing everything's fine. Let hope arise at this moment. Amen, amen, amen. Hallelujah. Nindot kay ang pulong ni Lord. Karong kabuntagon igsoon. Hallelujah. Kani another warning na po ni Pablo ngadto sa Corinthian church. No? Hallelujah. Naghatag na po og lain nga warning. Pahimangno si Pablo ngadto sa mga Corinthian church, mga igsoon. And mind you, mga igsoon, kini nga pahimangno, kini nga warning ni Pablo, mga igsoon, is not only for the Corinthian church but to us karon nga panahon, igsoon, throughout generation, mga igsoon. Kakaning mangod si Satan, mga igsoon, dili gini siya mudawat sa iyang kapildihan, igsoon, no? Hallelujah. So iyang ginabuhat, igsoon, gina-twist niya ang mga kamatuoran, no? Magbantay tayo, igsoon, kay gagmay lang ang mga twisting sa kamatuoran, lahi na siya, no? Lahi na siya, igsoon. That's why kinahanglan magbabinantayon ta, magmatngon ta, og mobasa kita sa pulong sa Ginoo. Kaya nga dili ta mobasa sa pulong sa Ginoo, igsoon, maminaw lang ta. Abi na to, insakto na to siya nga wali, igsoon, apan sayop di ay, no? That's why kinahanglan nga ang pagbasa mo sa Bible, igsoon, no? Kani atong ginabuhat karon maning gitawag nga devotional. No, ang pagbasa sa Bible dili lang usa ka verse. Tan-aw nimo ang meaning sa usa ka verse, no? Pagbasa nato sa meaning sa verse, magiging manang gitawag nga hermeneutics, no? So kung mo eskwela og Bible school, no? Ang hermeneutics, mga igsoon, is the proper way of interpreting the scripture, no? Na ay duha ka pang maagi pag-interpret sa scripture, mga igsoon, natay gitawag nga eisegesis, na po gitawag nga exegesis, no? Kanang eisegesis, mga igsoon, kanang ikaw imong kaugalingon nga pag-interpret sa scripture, which mga igsoon, kung eisegesis ang atong pamaagi,
sa pag-interpret sa scripture mga igsoon, na tendency nga masayop ta sa pag-interpret sa scripture. Ha? Pero kung atong pag-interpret mga igsoon sa scripture mga igsoon is exegesis, meaning imong ginatan-aw kung unsay pinaka-context sa maong text, sa maong scripture. Hallelujah. Imong tan-awon kung kinsa nagsulat ani, kung para asa, unsay intention sa mao niya nga pagsulat, unsay context niya sa maong nga pagsulat sa kinatibuk-an, no? Tan-awon nimo dili lang ang verse mga igsoon, tan-awon nimo ang gitawag nato nga subdivision, no? Unsay subdivision igsoon? Unsay thought ni ana nga paragraph, no? Unsay ang thought wala lang sa text kung dili naa sa paragraph, no? Og usay ang pinaka-context niya, pinaka-thought niya, tan-awon pag ginato ang iyang context, pinaka-thought niya igsoon, not only in a paragraph but kanang nag-surround ana nga mga verses, no? Hallelujah, hallelujah, no? Because the context mga igsoon of the verse should be not in contradictory to the context within the subdivision, no? Sa katong within the paragraph kinatibuk-an niya dito nga both ipasabot sa maong phrase. Hallelujah. You can read the verse before and after, no? Hallelujah. So naghatag na ko sa inyo mga idea igsoon, no? Unsaon nato pag-interpret gyud sa scripture. Unya dili lang mga igsoon kay usay sayop ta kung ato kasagara mo nato interpretation is eisegesis, no? Kanang ato lang kaugaling nga interpretation. So kinahanglan kan-aw nato deeper, no? Unsay context, unsay culture nga adto nga panahon, no? And then ang tan-aw nato igsoon ang sa chapter, tibok chapter sa Bible, tan-aw nato kung unsa gud yang context, no? Unsa gud yang tema, no? Kung ato pag na siyang ipalapad igsoon para nga di pa kita masayop sa pag-interpret sa maong nga chapter. Hallelujah. Tanawon po nato ang chapter before and after ana, no? Kaya ang pag-divide mangod sa chapter mga igsoon dili na siya mao ni ang sulat chapter 1, chapter 2 dili, no? Ang pagbutang ko og chapter o mga verses mga igsoon human na nagisulat, no? Human na nagisulat tanan Bible na sulat na ay pagibutangan og mga chapter o verse. Now, para pagid masabtan pagid nato igsoon, hallelujah, no, kinahanglan basahon nato ang tibuok nga libro. Example kaniya to gibasa kanon 2 Corinthians. Unsay pinakatibuk-an ani nga tema, pinakatibuk-an ani nga context, no? Para di pa kita masayop, basahon nato ang tibuok New Testament, no? Kay because scripture interprets scripture, dapat dili gid siya kani nga verse ay mo pag-interpret ani dili gid siya mo contradictory to other nga mga verses, no? Unya di pa jud ana mga igsoon, basahon nato tibok Bible mga igsoon, unsay kinatibok ani nga context sa Bible. So dapat mga igsoon ang ato pag-interpret sa Bible igsoon, importante kaayo, no? Ang pag-interpret nato sa Bible, ang tawag ana igsoon hermeneutics, no? Salamat ko sa ako ang teacher sa Bible School sa hermeneutics, sa Reverend Edward Roperos, ang kanhi igsoon nga school director mga igsoon sa akong eskwelahan kani nagsugod sa NC North Central Mindanao Bible College hangtod sa Mount Moriah og dayon siya na karon ang atong district superintendent sa PGCAG, no? Daghang gyud nakatunan sa igsoon kay dili siya basta-basta nga mentor. Hallelujah. Kay I think cum laude or magna or summa cum laude ba to siya sa iyang masteral igsoon didto sa Asia Pacific Theological Seminary, no? So dako kay ko pasalamat siya karon ang pastor diha sa Assemblies of God Savior Heights, no? Hallelujah. So importante kaayo mga igsoon, no, nga ato yung hallelujah makatunan ang pag-interpret sa scripture. Kay kung dili nato makatunan ang pag-interpret sa scripture igsoon karon nga panahon, hallelujah, daghan kayo madunggan nimo nga mga wali, no? Bisan pa sa internet igsoon daghan kay kag madunggan nga mga wali igsoon, pero basin og kana imong gipaminawan nga wali igsoon wala nahiuyon sa kababuton sa Ginoo, no? Wala sa context igsoon. That's why mo ni nahitabo igsoon sa 2 Corinthians, hallelujah, nga sulat ni Pablo diri sa chapter 11, giwarningan ni Pablo ang mga Korinto kay kani pagsulat ni Pablo sa Corinthian church magson wala na siya ani sa Corinth, ha? So sa diyang adto siya sa mga lain nga dapit kay magsangyaw pa siya didto igsoon. Pero ang Corinthian church magson na organized na, no? Adunay nang adto didto nga mga gitawag nga mga super apostles, no? This is not, no, wala ni gi-refer sa mga disciple kang Peter kang Apollos, wala, no? Because ginganlan gyud ni sila og diri mga false apostles, no? Kay of course si Apostle Peter has never been a false apostle, no? He is a genuine apostle, pero ang gi-refer diri ni Paul
are the false apostles mga igsoon. So atong ibaluan mga igsoon bisan pa sa book of Acts, no? Nga bisan pa nga si Paul dito pa sa Church of Antioch mga igsoon, hallelujah, nga adunay mga magwawali nga gikan sa Jerusalem nga nagwali sa mga lain nga mga dapit igsoon nga kung ikaw Kristohanon kinahanglan jud ka magpa-circumcise. So na-bother og maayo sa mao nga teaching sa mga pagwali sa mga magdaghang mga wagwawali nga nag-adto sa mga lain-lain nga mga simbahan. So maong na-bother kaayo mga igsoon si Paul o si Barnabas sa maong wali ni adto sila sa Jerusalem, no, sa pag-atubang sa mga apostles dito, silang Peter, si James mga igsoon, hallelujah, og ang Jerusalem Council. Og dito nakigiuyon sila, aduna na sila resolution kalabot sa maong nga pagtulunan. Og wala pa lang na mga igsoon, no, the enemy has been very mangita gid sa pamaagi igsoon unsaon gyud pag-distort sa gospel, no? Unsaon gyud pag-shift mga igsoon sa mind sa tao nga motuo sila, yes, motuo sila Jesus, motuo sila Christ pero lahi nga pagtuo igsoon, no? That's why karon mabinantayon gyud tag maayo igsoon kung unsa nga wali ang atong paminawon o kinsa nga preacher ang atong paminawon igsoon kay basin og wa ta kaila ni ana og alahi nga pagtulon-an na hinoon ang atong madawat. Hilabi na igsoon, no? Ako'y example lang gid ni ha, na ako'y personally nga nailhan namon ni Pastor Lizel nga nagsik gyud sila sa kada bitang bag-o pa bitaw ta igsoon nga kanang labi na makaagit ang encounter igsoon ya grabe jud kay ka fire up da sa Ginoo, no, grabe jud kaayo ka kuan kanang kadasig, no, gasik gyud da sa Ginoo igsoon, no. Usay dito ta mananaw sa internet mga igsoon, no, usay igsoon sayop ang atong tungod sa atong hunger for the word of God, sayop ang atong mapaminawan igsoon maadto na ta sa sayop nga dalan igsoon. That's why importante jud kaayo nga naatay discipler, naatay mentor or naatay gitawag nga cell leader nga maogi mo guide sa ato igsoon. At kung wala mo guide sa ato, hallelujah, no? Ang resulta na igsoon kanang maadto ta sa sayop nga mga pagtulunan. Na ako usa kay kaila gid ana karon to ana hinoon igsoon sa sayop nga pagtulunan nga murag kulto nga simbahan. So kuan kay tanan igsoon nga nang amping tana o magmabinantayon tana igsoon. Ningon si Pablo dire sa verse 4, "For you seem to gladly tolerate anyone who comes to you preaching a pseudo Jesus, not the Jesus we have preached." No? Hallelujah. Ningon dire, "You have accepted the spirit and gospel that is false, rather than the spirit and gospel you once embraced. How tolerant you have become of these impostors." Tungod lagi mga igsoon kay dasig kay sanan sila, no, kuan kay sanan sila, gusto gyud sila nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Pag naay mo adto dito sa simbahan sa Corinto, magsangyaw ilang dawaton, no, ilang dawaton sa kadasig igsoon ang mga magwawali because kanang tanggid sila, they are hunger nga maminaw sa pulong sa Ginoo igsoon. Not knowing, hallelujah, nga kato ilang gidawat nga magwawali, nagdala og lahi nga pagtulunan. No? Abi ni mga igsoon kani nga mga lahi nga pagtulunan, kung sa una ni mga tan-aw murag dili lahi pero lahi gid ay. So imong tan-awon, lahi gid dihang direksyon, no? Mabinantayan ta abi nato, okay, tsada kaayo ba, gwapo kaayo nga pagtulunan, no? Pero kung ikaw mismo wala ka nagbasa sa pulong ni Lord, hallelujah, no, hallelujah, kanang dili enough ang imong kuan, ang imong conviction magsuon kay ang Holy Spirit mo convict na sa imo based pod sa pulong nga imo pong nabasahan. Pag naa kay nabasahan sa pulong ni Lord sa Bible igsoon, unya makapaminaw kag mga wali unya nga sayop, ang Holy Spirit mo convict na sa imo ug mo remind sa imo sa pulong. At so mga igsoon, hallelujah, kung wala kay basa-basa sa pulong sa Ginoo, hallelujah, tendency is makapaminaw ka og lain nga wali og hallelujah kanang imong madawat ang lain nga wali. Muna netabo dire sa Corinto igsoon. Nigdawat sila og preacher, ang giriman ang gingon na ba ni Pablo dire igsoon nga nagdawat mo ana nga false teacher, nagdawat pud mo sa sayop nga espiritu, no? Because every person there is a spirit behind or there is a spirit within, no? Kung dili na espiritu sa Dios ang naa sa iya ana igsoon, no? Hallelujah, laing nga espiritu iyang ginadala. No? Kung ang iyang ginawali dili ang the fullness of the gospel, no? Lahi nga espiritu ang iyang ginadala. Magbinantayan ta igsoon, ako experience na ako na, no? Experience na po na ako na igsoon. Hallelujah, ba nga karon dili na ko basta-basta magpawali sa Brickfort bisan kinsa nga mga mangwali sa una tungod lagi sa akong kadasig igsoon.
Unya kanang i-welcome nato ang mga alagad sa Ginoo, no? So usahay di ay no sayop sa ilang mga pagtulunan, no? That's why kung ikaw pastor ka, no, magmabinantayon ka igsoon, no, ayaw pagbabasta-basta og pagdawat og mga magwawali nga mawali sa imong simbahan, gabasin og lahi nga mensahe ang ilang ipadangat. No, daghan kayo nagtudlo mensahe sa Kristo, Jesus, no? Pero ang ilang mensahe igsoon, adunay mga pagtudlo sa Jesus nga ilang ginatudlo walay kaluwasan, no? Daghan na kaila ka Jesus igsoon, pero wala sila naka-experience of saving grace. Wala nila na-experience ang born-again experience. Wala nila na-encounter si Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. Mo nang walay kabaguhan sa ilang kinabuhi igsoon. No? Ginawali si Hesus, pero wala ginawali ang fullness of the gospel. Nga si Ginoong Hesus igsoon is Lord, Dios siya, no? Adunay nagwali kang Hesus mga igsoon nga wala gi-consider si Ginoong Hesus nga Dios nga susama ka equal sa langit nung amahan. Mo na igsoon daghan kay magwawali karon. Ha? Hallelujah. Adunay nagwawali nga gi-consider si Dios as si Lord nga Dios pero dili siya equal sa langit nung amahan. No? Hallelujah. So we need to be very careful of that because the Bible said that Jesus is the exact representation of God the Father. No? And then ingon sa Ginoong Hesus nga the Father and I is one, no? Og nangutana igsoon, hallelujah, si Philip ba to nangutana kang Thomas ba to or Philip nangutana kang Ginoong Hesus nga show us the Father. No, I think it's Philip. Ningon din si Ginoong Hesus nga hallelujah, kung ikaw nakakita kanako imo nang nakitaan ang langit ng amahan. No? So hallelujah mga igsoon, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So careful ta, no? Hallelujah. Kaya adunay mga pagtulunan nga si Jesus, kuan lang siya, Savior. Savior lang siya. Dili siya Diyos, no? Binsahiro ra siya. Dili siya Diyos. Mangluluwas siya, pero siya dili siya equal ngadto sa amahan. Magbantay ta na igsoon. Hallelujah. No, aduna pa yung mga mensahe igsoon. Hallelujah nga kanang si Jesus Diyos, no? Pero wala tay kasiguruhan sa atong kaluwasan kay daghan tag agianan sa atong nga kaluwasan. Kay si Lord ra ang nakahibalo sa atong nga kinabuhi, no? Nakailata kang Hesus pero wala tay kasiguruhan sa atong kaluwasan, wala tay kasiguruhan kung sa langit ba ta mo paingon. Ha? Hallelujah. No man na magbantay ta igsoon. No, that is not the fullness of the gospel. Kaya ang gospel mga igsoon, it is the power of God unto salvation to those who believe. Taman sa mutuo sa mensahe sa gospel, ang gospel igsoon is si Ginoong Hesus Dios, equal siya sa amahan, no? He is begotten of the Father, gipadala siya sa amahan tungod sa gugma sa amahan kanato, og nahimo siya nga tao, hallelujah, susama kanato. Iyang na-experience igsoon kung unsa ang pain, unsa ang emotion, unsa ang weakness sa tao, no? Kaya nahimo siyang tao. Jesus, when He was on earth, was 100% man. He was fully man, but He was also 100% God. Now, listen carefully. No? And Jesus, mga igsoon, He suffered, no? Like any man. O wala siya ni suffer, mga igsoon, but He was rejected and everything. No? Tanan nga kasakit, iyang nasakit igsoon, iyang na-experience sila bina ang pagpalansang dito sa cross. And because sa pagpalansang ni Ginoong Hesus dito sa cross, mga igsoon, iyatang gilukat gikan sa gahom sa sala. Nga ang tanan nga motuo kang Ginoong Hesus, mga igsoon, makadawat og kaluwasan sa atong mga sala by faith. No? Hallelujah. To those who believe in Him, to those who receive Him, He gave the right to become children of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Romans 6:23, mga igsoon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Si Pedro nagwali igsoon, hallelujah. Save yourself from this perverse generation. Repent and turn to God and believe in the Lord Jesus Christ. To those who call upon the name of the Lord will be saved. Hallelujah. Hallelujah. No? Hallelujah. Hallelujah. Mga igsoon, no? Ang mensahe sa gospel nga ang Dios nga si Ginoong Hesus nagpakatao, naguban nato, no? He suffered for us. He became a sacrifice for our sins as a mao ni siya igsoon nga Lamb of God, no? Nagsakripisyo siya para sa atoa, giula yang dugo para sa atong kaluwasan, nagredeem sa atoa, mga igsoon. Hallelujah. Namatay siya, apan wala siya napabilin sa lubnganan, nabanhaw siya igsoon, og karon misaka sa tong trono sa langit ng amahan, og iyang gipadala kanato ang iyang balaang espiritu.
Na ang iyang balaang espiritu nga gikan sa langit tong amahan og diha kaniya uban kaniya iyang gipadala nganhi kanato karon mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That is the gospel, igsoon. Hallelujah. Ang gospel, mga igsoon, is the power of God unto salvation to those who believe. Kung mutuo ta kang Ginoong Hesus, mga igsoon, hallelujah, makaangkon gyud ta og kaluwasan. Kaluwasan, freedom from sin. Hallelujah. Pero kana nga kaluwasan, igsoon, wala po pasabot nga natay license nga mga magpakasala. That's why, hallelujah, usa sa mga preaching mga igsoon nga niabot dito sa Corinto o niabot sa mga lain-lain nga mga dapit bisan pa dito sa Romans igsoon, kaning teaching pagtulunan igsoon nga nag-ingon kani adto pa rin nga pagtulunan igsoon hangtod karon naa paghihapon, no? Diri sa Romans chapter 6 ako nang lakbitan igsoon, no? Usa sa mga pagtulunan kani adto nga nikalat na igsoon, no? Hallelujah, sa mga simbahan. Hallelujah, og hangtod karon naa gyud gihapon ni nga pagtulunan. Let's be very careful about this, no? So balik ko na ko igsoon, no? Na ay mga pagtulunan nga nagtudlo nga si Jesus mangluluwas apan dili siya equal sa amahan. Napoy pagtulunan nga si Jesus Dios pero wala pa na experience ang saving grace diya sa gospel, no? Tungod kay ang ilang pagtudlo sa gospel mga igsoon is a different gospel. Matud pa ni Pablo, it is a wrong gospel. Wala nila na sinati mga igsoon, walay inner witness sa Holy Spirit na silang kinabuhi nga aduna na sila kaluwasan igsoon. Are you there? Ha? So this is not the fullness of the gospel. That's why ako gina-emphasize mga igsoon nga ang mensahe sa gospel is Jesus is Lord and our Savior. No? That's why dawato na to sa Ginoong Hesus, no? That's why if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Nga naman, tungod kay siya gilansang sa cross, no? Na gilubong apan nabanhaw siya. Wala siya napabilin sa lubnganan igsoon. Hallelujah. No? So atong tuhuan, no? Nga si Ginoong Hesus, Lord, Dios siya, hallelujah, equal sa amahan igsoon, og hallelujah siya maopoy mangluluwas pod nato, no? Kung si Ginoong Hesus dili sa Dios, He can never be our Savior. He can never be our Savior igsoon. Kaya dili siya pwede makaluwas nato igsoon kung dili sa Dios. Hallelujah. Kaya kung dili sa Dios, aduna siya sala, no? Kung anghel siya, kaya ang uban nga pagtulunan igsoon nga si Jesus anghel, no? He is the head of the angels, no? Ang anghel igsoon adunay posibilidad nga makasala. Remember that, huh? Adunay chance igsoon ang anghel nga makasala igsoon. But Jesus is not an angel. He is God, no? Although He was described in the Old Testament as one of the angels, igsoon. Why? Because He was not revealed as the Son of God in the Old Testament. Huh? Hallelujah, hallelujah. Pero si David, kabalo na ana igsoon. No? That's why he said, sa mga pulong igsoon, the Lord said to my Lord. So ang Lord di ay ni David is the Lord Jesus Christ. No? The Lord said to my Lord, sit at my right hand. Nakita na ni Haring David igsoon. So kung atong istadihan ang Bible, Jesus Christ is there even in the Old Testament. Ha? Hallelujah mga igsoon. That's why, hallelujah, no, kinahanglan klaro ang atong pagtuo sa gospel nga si Ginoong Hesus Dios equal to the Father. Hallelujah. Og si Ginoong Hesus igsoon tawo nga maoy niluwas kanato. Kaya kung dili po siya tawo, di siya makaluwas nato. Why? Because dili siya makasabot igsoon, dili niya ma-experience, dili niya masinati kung unsa kapait ang kinabuhi sa usa ka tawo. Ha? Hallelujah. Dili niya mabati igsoon. That's why, hallelujah, himo siya nato nga Savior because He is God and fully man. So Jesus is our Lord and our Savior. So mga igsoon, dili lang ta motuo kang Ginoong Hesus nga Ginoo, kundi ato po siya ma-experience nga atong mangluluwas nga sigurado ta sa ato nga kaluwasan. Grabe na ni, wala na ko oras igsoon, no? Og naapoy mga pagtulunan igsoon, hallelujah, karon hangtod karon naagya pa ni nga mga pagtulunan igsoon nga okay ra nga nakasala ka, luwas na bitaw ka, no? Luwas na bitaw ka, okay ra nga magpakasala ka. Kana nga pagtulunan kaniadto naa nagyapon na nga nagdagan, hallelujah, sa mga lain-lain nga mga simbahan, muning gi-address ni Pablo nga pagtulunan diri sa Romans chapter 6 verse 1 to 2. Nag-ingon diri, so what do we do then? Do we persist in sin so that God's kindness and grace will increase? What a terrible thought. Matod pa ni Pablo, we have died to sin once and for all, as a dead man passes away from this life, so how could we live under sin's rule a moment longer? Doon yung mga pagtulunan igsoon nga okay ra nga makasala ka kay grabe kayong grasya sa Dios bay. Pasayloon lagi ka sa Ginoo. Okay ra na makasala ka. No. No? Yung sa ingon ni Pablo, what a terrible thought. What a terrible thought.
So mga igsoon, magmabinantayon kita sa gospel sa mga wali nga ginawali igsoon kung kini ba fullness of the gospel. Kung kani ba genuine nga gospel mga igsoon. Other than that, hallelujah, hallelujah, it will be a pseudo Jesus, no? Unsa pseudo Jesus, not a real Jesus nga ilang ginatudlo. Nagdala og ngalan nga Hesus, pero lahi ang ginatudlo mga igsoon. Walay klaro nga kaluwasan, walay klaro nga Dios. Hallelujah. Ingon din ni Pablo, for you seem to gladly tolerate anyone who comes to you preaching a pseudo Jesus, not the Jesus we have preached. You have accepted a spirit and gospel that is false, rather than the spirit and gospel you once embraced. How tolerant you have become of these impostors. No? In verse 10, nag-ingon diri, as the reality of Christ lives within me, my glad boast of suffering, offering the gospel free of charge, you will not be silenced throughout the region of Achaia. Mga igsoon, si Pablo sa dang nagawali siya, he never demanded bayad sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo. Adunay mga naghatag siya, nagsupport sa iya ng gidawat because that is a love gift. Ang usas na nag-support sa iya, mga igsoon, ato na ning gisgutan diri ang Macedonian Church. Ang Macedonian Church, mga igsoon, dili kwartahan nga simbahan, pero sila gyud aduna sa kasing-kasing generous giver kay sila mga igsoon ka Pablo. Pero nag-ingon si Pablo diri nga nagawali ko free of charge, wala ta mo gi-force nga mohatag mo kwarta kanako, no? Kaning nga mga super apostles nga matud pa nga mga false apostles igsoon, gina-require gid nila, hallelujah, ang pagkuha og kwarta sa mga tao, no? Ang atong offering, atong tithes of giving, mga igsoon, wala nato na gini-require, ginatudlo nato, hallelujah, kung unsa ang pamaagi sa paghatag diya sa Dios igsoon, hallelujah. Pero wala na nato gina-require, no? Although kung muubi ka na, musabit ka na igsoon, bless you God ni Lord, hallelujah. Pero dili nabot pasabot nga nagbayad ka sa mensahe sa gospel. Ang pagsangyaw sa gospel igsoon, walay bayad. Freely you receive, freely you give, mga igsoon, hallelujah. Lahi ni nga grupo igsoon kaning natulo sa Corinto, kay maningil gud sila, no? Maningil gud sila igsoon. Now, listen. It's not bad igsoon nga ang pastor ma-remind sa inyo nga mahimo tang faithful sa atong tithes and offering mga igsoon, because that is a way for us nga mabless ta sa Ginoo, and that is a way for us to submit and to obey God, mga igsoon. Pero ambot pasabot diri nga punto igsoon kanang nagtudlo sila dito sa simbahan sa Corinto, o kanang nangayo gid sila og ilaha nga kanang tawag na igsoon nga kanang pugos ba nga pamaagi ba nga by force. So gi-remind sila ni Pablo nga wala ko nag-force sa inyo ha. Kung muhatag mo maayo, kung di mo muhatag maayo, sa Lord na po ana ang bahala sa inyo ha. No, kung di mo maghatag, no? Ingon din mga igsoon si Pablo sa verse 23, are these servants of the anointed one? I'm beside myself when I speak this way, but kanang mga usay mga igsoon kaning mga tawag mga false apostles, false preachers mga igsoon, maayo kini sila mangwali. No? That's why magbantay kita na igsoon, no? Hallelujah. There's a verse 28, no? And besides this painful experience, gisulti karon ni Pablo igsoon nga kung sila gitan-aw ninyo nga mga apostles, no? Mas labaw pa ko kay grabe akong naagian nga mga sakripisyo. So gisay-say diri igsoon ni Pablo kung unsa nga mga sakripisyo nga iyang naagian. Ingon si Pablo, kung kinahanglan ko manghambog kaniyo, akong paghinambog kaniyo, akong mga weakness, no? Ang mga sacrifices nga akong naagian nga nakalahutay ko niini dili tungod sa akong kaugalingong kusog, kundi tungod sa grasya sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Mga igsoon, wala na kay oras mga igsoon, no? That's why sa ato igsoon kinahanglan na atay gitawag nga discipleship, no? Ang discipleship igsoon usa na sa pagmatuto sa ato kung unsa gyud ang insakto nga dalan, because discipleship mga igsoon is tudluan ta sa insakto nga dalan, kay basin ang atong dalan nga atong ginasunod, no, dili na siya insakto igsoon, no? That's why careful kay ta igsoon labi na karon. Hallelujah. Kanang you can access mga igsoon sa tanang mga preaching all over the internet, no? Maka-access ka, pero magbantay ta sa atong ginapaminawan igsoon nga mga pagtulunan, kay basin dadun ta sa lahi nga direksyon, no? Adunay gitawag nga pseudo Jesus, no? Or false Christ nga mga pagtulunan igsoon, no? Hallelujah. Lahi na siya nga direction igsoon. I pray in the name of Jesus, hallelujah, that God will give you the anointing of discernment to discern every preaching, to discern every word nga inyong nadunggan, hallelujah, pinaagi din na sa pulong sa Ginoo diya sa iyang Bible na hisulat. Lord, salamat Ginoo sa tanan nga nakakonect sa MBK.
Lord, continue to guide us according to your Holy Spirit. Continue to minister us, Lord, ang tanan nga mga mentors, mga disciples, Ginoo, tagay sila gadasig, kalantip sa pangisip, wisdom, Lord, og faithfulness nga na kanimo, Ginoo, nga sila mga lagad nga na kanimo, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, nga matinud-anon, O Dios. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. We give you glory, we give you praise, Father, in Jesus' name. Amen. O sa igsoon, no? Giremind ko karon sa Holy Spirit. O sa igsoon, mga may balaan nimo nga ang wali tinuod kung ikaw nagabasa gyud sa pulong sa Ginoo. Ayaw lang paminaw sa mga wali igsoon, kundi ikaw gid mismo. That's why ako gina-encourage na gid mo nga kung pwede basa mo ahead, no? Chapter 11 naman ta, o basa mo ahead chapter 12 para nga kung unsa akong istorya dire inyo na nakit-an igsoon, no? Inyo na nabasahan, nasayod na mo ana igsoon. Og tan-awon lang ninyo igsoon kung ako bang mga pagwali igsoon na susama bagyod diha sa context, no, sa pagtulon-an diha sa pulong ni Lord. That's why encourage ta mo basa gyud, no? Ayaw gina ninyo i-compromise ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya kung maminaw lang ka, basig lahi nga pagtulunan ang imong mapaminawan. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. God bless you, mga igsoon. As your